Ayan. So, meron po tayong fourfold responsibility as spiritual parents. Kung yung ano po, bali sinasabi natin kanina, ay yung actual na parents, yung natural na parents talaga, no? Yung mayroong mga anak tayo sa isang pamilya, yun po yung ating pinapakita kanina. Pero yung ito po ang ating pag-uusapan ay yung spiritual parents po. So, meron po tayong fourfold responsibility po as a spiritual parents. Ayan. So, yan po. Tuloy tayo. Pakibasa mo nga po. Diyan, basa mo. There are many spiritual babes. Babes. Sa parang ano? Kala ko babies. Babes in our churches. But there are few spiritual parents assuming responsibility for them. Ayan. Sige po tuloy. Paul said he was confident that God would mature those he had saved. Amen. So, yan po. Yung sinasabi dyan sa Philippians, sa pakitingnan po natin. So, sabi po dyan po, ano, there are many spiritual babies in our church. Naniniwala mo ba kayo doon? Amen. Amen. Oo, kasi kapag kahit matagal na siya, pagka inatangan mo ng task, Pastor, pasensya na po, hindi ko pa yan kaya, hindi ko pa alam eh. So, pero matagal na sila. Kaya maraming mga babies sa ating church, lalo na kung kulang po tayo sa mga pag-aaral, ay talagang kulang sila sa kaalaman at matatakot silang tumayo doon sa pulpito o pag binigyan mo ng task. Kaya kung marami mga baby, kukunti naman yung mga parents, spiritual parents. Lalo na yung tungkol nga sa mga responsibility. Tumatanggi po sila na maging tumatanggi sila doon sa mga responsibility na yun. Kaya yan, sabi ni Paul, he was confident that God would mature those he had saved. So yan, pakibasa po natin yung Philippians 1:6. Tagalog, Pastor. Sige po. Sa Pilipos 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. So yun. So, nakikita doon? Pakiulit mo mga Pastor Roger. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Assurance, confident. Kasi inumpisa na natin eh. Kaya talagang ang Panginoon Diyos, i-guide tayo. Siya ang papatuloy. Para tayo ay lumago talaga. Hindi lang manatiling baby. Kaya siguro po mas maganda muna mag-opening prayer tayo. So Lord, salamat po sa oras na ito. Sa inyong kabutihan dahil minsan naman ay nais mo po kaming turuan, paalalahanan, i-guide at sa mga bagay po na nais po niyong ituro, Lord. Kaya we pray, Lord, na buksan niyo po yung aming bawat puso, mga kaisipan, ang spiritual na yung pangunawa para mas marami pa po kaming matutunan at kami nga po ay hindi manatiling bata, baby, bagkos ay maging mature at magamit mo po sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat, Lord, at patuloy niyo po na kami ay pangunahan at i-guide sa pamagitan po ng banal ng Espiritu. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, confident po si Paul. Ano? Buksan ko lang ako ulit po. Okay lang po. Sige po, sige po. Matayin mo na yun po. Matayin mo na electric fan. Yung sunod Sister Mariam sa Philippians, kung sino uno nakakita, Philippians 1:3. Basahin ko po. Sige. Pagpasalamat ako sa Diyos
tuwing maalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Amen. Ayun. So, talagang nandun po yung pag-pray lagi ni Paul, sa lalo na sa mga babes, yung mga bagong tanggap. Mag-take spots. Babies. Babies? Walang ay, Wala nang ay. Well, last time wala rin eh. Ayan. Iba pa kasi yung babes eh. Oh, baby. Oo, kasi dito ganun din eh. Yun, isang ngiti. Tawagan ng ano yun eh. Tawagan ng mga mag-jowa sa Tawagan ulo. niya ako, babae. Tawagin sa babae, babes. Tawagin ng babae, babes. Sa lalaki, di ba kung saan? Babes pa rin, babes. Kasi tapos babes pa rin. Babes kayo. Isang araw tapos sa babes eh, babes. Internet. Biglang Baby mo, baby. Oh, babes. Kaya pala kayo nagulat ako, hindi mo nagsabi babes eh. Babies Kasi pala. yun si Kuya Linja pa Dyan. sa babes. Skip ka talaga. Babes talaga, nandito eh. Pero babies dapat Pero talaga. pangay ko sila. Babes. Babies talaga yung dapat. Ito, kasi yan dito eh, sa teaching niya. Teaching material. Iwas, Okay na po yan. So anyway, Always pray. basta yun yung mga bata, ayaw lumago. Ay, may ayan. dapat. Hindi siya lumalago. Oh, baby. Hindi siya lang. Grow. Tsaka pa-baby. Pabibis. Wala naman hanggang ngayon. Pero yung solution doon, makikita natin dito na laging talagang pinag-pray ni Paul. Kahit yan sa Philippians 1:7, tuloy mo na ang system mo sa 7. Rapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito, sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa nang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo ako. Amen. Yun po. So makikita natin din talaga yung concern ni Paul sa kanyang mga member. Amen. Kaya talagang bilang tayo po ay mga leader na itinalaga sa ating bawat mga flocks ay dapat kung ano yung tinuturo ko sa atin dito, kung ano yung nakita natin kay Paul, ay pwede rin natin po siyang tularan. Di po ba? Kagaya ng papalago, tuturo ng Panginoong Hesus doon sa 12 apostoles. Di po ba? So talagang nandun yung puso ng Panginoon para sila ay lumago at in future magamit. Kasi kung hindi po natin tuturuan ang ating pong mga member, ay talagang mananatiling baby siya. Gusto mo itanong ko ako. Sa ating lahat, Opo. hindi lang kay Pastor, sa ating lahat. Kasi nag-aaral ko. Nakita natin dyan, sabi ni Paul, dun sa 6, Paul said, he was confident, nakatitiyak siya, na that God would mature. Sino po magpapamature? Ang Diyos. Ngayon, ang tanong, bakit may mga nananatili pa rin hindi mature? Ba't may mga hindi nagmamature? Tulad ng nung may kilala ako, 8 taon pa siya kasama si St. Charles. Pero hindi siya nag-mature. Pero laging dumadali yung pastor. Sipag sa gawain. Ang tanong, bakit hindi nagmamature? Marahil meron po Pero ang sabi niya, God would mature those He had saved. Ang magpapamature, ang Diyos eh. Eh di ba, nakatitiyak siya po, no? Sabi ni Paul. Diba, sabi ni Paul, Anong confident? Hindi ako ipagpapatuloy. nakatitiyak ko ipagpapatuloy ng Diyos. Ang magpapatuloy ang Diyos. Kunyari, nakakilala ko kay Kristo. No? Yung paglago ko, nakasalalay sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko dyan, sa lahat sa atin, bakit may nananatiling baby Christian? Kasi di ba meron tayong baby? Yung tama. Pili tayo lumago, kung tayo sa puso natin yung papalago. Kasi tayo nagpapalit sa mga church, at ipagano ng Bible study. Kung lahat iyan sa ating sa puso natin at may word of understanding. Kaya nangyayari sa iyo pa kasi nangyayari. Ang nangyayari sa kanila,
mahalin sila, para ano lang, para pamahalin lang, papasok ka, ating ka, makita na nandun ka, ating ka, nakita na Christian ka. Pero deeply, in your side, hindi ka lumalago. Dahil ikaw yun eh. So, yung ibig kong sabihin, kuya, lahat ng Kristiyano, hindi, kasi sabi dyan, ang Diyos ang magpapamature eh. Sabihin, meron ka din dapat gawin. Dapat, free will, di ba? Yeah. Hindi naman free will. May dapat kang gawin kung gusto mo mature, di ba? Pwede din Yeah. tayo. Ano ko natin? Ano natin? No? Nasa gawin tao. mo. Nasa tao pa. Oo, di ba? Ngayon, aral din sa ating tanongin. Ayun yan. No? Minsan, akala mo, matanda ka na sa iglesia, akala mo, okay ka na, tagal mo na sa iglesia, akala mo matured ka na. Pero may nangyayari pa rin sa buhay mo na pagka dumaan yung kahinaan mo, doon ka pala hindi mature. Example Alam ko natin, kuya, katulad kanyari, mahina ka sa babae. Napit ang gandang babae ito. Diba? Ang ganda ng ating mahal yan. Tingin tayo kaya Hindi. Diba? Ang mahirap po, diba? Ang mahirap po. Basta ako sa lalaki, pastor. Magwapong lalaking babae. Diba? Sabihin, yung sa ganung mga bagay. Parang mayroon ka pa mature tayo eh. Dapat mayroon ka control eh, diba? Magnanasa, no? Oo. So, ang Mayroon ka pa rin magnanasa, hindi ka pa Amen. napasok. So, kung mag-aaral pa rin natin, dapat meron ka rin dapat gawin. Diba? Na yan. May gagawin ka. Ang Lord, ang kapamamature eh. God will give you the desire of your heart. Son. Diba sabi ng awit 37 po, He will give you the desire of your heart. Kung gusto mo talaga magpa-mature, bibigyan mo ni Lord eh. No? Ang problema, yung sabi ni Kuya, Sa'yo. no? At ginusto mo pa rin, Pastor, na talagang bumalikwas. Oo. Gumawa ng gano'n, sinasabi mo, ano yun? Talagang nasa ipatan talaga. Matagal ka na talagang umate. Diba? Oo. Desisyon na yun eh. Sabi nga ni Kuya, di ba? Ito yung pamantayan ng Diyos. Gusto mo lagi ito. Pero hindi ko sinasabi, hindi ka maano ko. Pero sabi nga ng Panginoon, pinapalo ko yung aking iniibig, di ba? May palo ka sa Diyos. Para maituwid ko ulit. Di ba? Pero, Kuya, sa ating lahat ay nandito. Huwag na natin tayong paluin pa kayo ng Diyos. Pagka ang Diyos ang pumayo sa atin, talagang matatandaan natin yung ginawa natin. Pero huwag mo na i-dare. Sumunod na lang tayo. Di ba? Pagka kasi dumating sa punto na yun, ang sabihin mo, di ba, Lord, anak mo ako? Nangyari sa akin. Pero actually, ikaw may gawa. Hiniyaan ni Lord para matuto ka. Di ba? Mali pa rin. Gusto? Amen. First Corinthians, pakibasa mo. Pakibasa mo. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. O akala dyan, sa ibang kasulatan, titingnan mo, akala mo nakatayo ka pa, yung pala baksa ka na. No? Hindi pwede pang hawakan yun. Nagbabago ka na, no? Amen. Nawawala ka na sa ano. Minsan tayo hindi natin napansin yung pero yung na nakapaligid sa atin, na may init nakikita. Ba't si kapatid nangihinit, di ba? Si kapatid dati, babalik sa gawain, ngayon, wala na, tumatakas, minsan, now you see, now you don't. Then, you're not mature. Tanda ko natin. Ang ganda ng pag-aaral. Gusto ang ganda ng pag-aaral. Maturity talaga. Bago tayo mag-disciple, kailangan mag-mature tayo. So, makita mo muna sa ating modelo mature tayo. Na paano mag-disciple? Ikaw mismo, di mature. Parehas lang tayo dalawang baby. Di ba? Sayang yung mga years na, Hindi ba? ano po. Pero lagi kang dumadalo ng mundo. Kumbaga, Pastor, yung mga years na nagano ka, nagpagal ka, mga oras na gilugan mo, nag-aral ka rin, na baliwala pala. Sayang lang yun, no? Waste of time. Buti pa, naglaba ka na lang. Nakatayo ka pa ng gabi. Yun lang pa, Pastor, sa akin. Siningit ko lang para interaction tayo. Okay pa, at least nalawanan. Meron din point yung meron din sinasabi. Meron din namang sinabi ang talaga na yung may free will tayo sinasabi sa ano. Pero bibigyan talaga tayo ng wisdom ng Lord. Kung kahit na may free will tayo, ibig sabihin bibigyan niya tayo ng way para makita natin talaga yung kalooban ng Diyos. Piliin natin kung ano yung makakabuti sa atin.
Kasi tama naman yan na sabi ni Brad na, na may free will tayo. Pero yung nga, huwag nating gamitin yung ating kalayaan sa pagpili ng mga bagay na makakalugmok natin. Amen. Amen. Ayun. So, Mas yung po yung backslide na sinasabi. yun. Backslide. Oo. Yung term na backslide. O pag papunta na po yun doon, Papunta pagka, na. ano, Minsan, kahit Kaya ang gusto mo. umaten ka pa rin. kasi pag nag-a-attend pa, hindi pa yan totally backslide talaga eh. Pwede pang mahilot yun. Divine conviction. Kaya yun po, ang Panginoong Diyos, nandiyan yung Holy Spirit para tayo ay paalalahanan, i-convict. Kaya confident pa rin si Paul dahil alam niya tayo ay minsan paalalahanan ng Lord, o tatapikin, o mayroong gagamitin ng mga kapatiran, di ba? So, ganun po tayo na, lalo na ng mga baby Christian pa tayo. Amen. Talagang tayo po ay lagi niyang inaalagaan ng Panginoon. Tuloy tayo. Ayan. So, meron tayo na fourfold. Yan yung fourfold responsibility as a spiritual parents. Ayan. So, sabi dyan, yung number 1, a parent love is spiritual children. Yan yung po yung number 1 na point. At pangalawa, parent feed is spiritual children. Wala palang pangatlo, no? My parents protect his spiritual children. So, pinoprotektahan niya. Yan yung ginagawa, di ba, tinanong natin kanina? Kung anong ginagawa ng magulang sa kanyang mga anak yan. Binamahal, ayaw patapuan sa lamok, pinapakain ng gerber, ayun pinakain ko sa mga anak ko, munggo, bigas, mayroong pandilis, pinagiling ko eh. Kaya naman, ang daming protina at ano, kaya matalino yung si Sarah. Ginigiling. Para makain. Oo. Yung nilulugaw ko yun. Kailan kasi ano yung Kasi maliit pa yung sweldo ko, kaya kaunting gatas lang nilalagay doon. O minsan, asukal na lang eh. So yun po, kaya ganun yung pagpapakain. Talagang kahit Sa na tayo ano po. po, pas gulay tinatagtag. Ginagawa siya kayo para makain. Sa ano naman yung malalaki na. Pag sa Kasi yung baby, maliliit ko, kahit sa baby. elementary. Ayaw talaga kumain ng gulay. pwede para hindi nila, Inalo sa... para hindi nila makita yung gulay, nakabalot. So ganun, iba-iba yung pamamaraan ng mga magulang para maging malusog at malakas, masigla yung kanilang mga anak. Pinapakain talaga. Yun nga, yung pangatlo ay pinoproteksyonan. Pinoproteksyonan ng ating bawat mga anak. Pang-apat ay talagang tinitrain sila simula pa lang sa kanilang kabataan. So ayan, tuloy na tayo sa... Literal po ito pas. Yan po. Pagmamahal, feed yung... Opo. Literal na pagmamahal yan, kung ilalagay natin sa ating pamilya, pwede. Pero ngayon, ay nagdidil tayo sa spiritual family, kung sa, which is tayo ay spiritual family. Okay. Tayo po yun. Amen. Okay. So yun po. Ayan, so... Ayan, pakibasa mo Sister Maria. A parent's love is spiritual. Children. Children. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. John 13:35. Ayan. So, sinasabi ng John 13:35, malalaman nila na tayo mga disipulo niya kung tayo ay nagmamahalan. Kasi bilang mga spiritual parents, ay itinuturo natin yung pagmamahal na galing sa Panginoon Jesus. At yun naman po yung dapat. Amen. So, meron pa po tayong karagdagan dyan. Pagmamahal ng magulang. Ayan po. Sige, tuloy tayo. Yung pangalawa, pakibasa mo mga Brother Giovanni. And how I kept back nothing that was profitable, have showed you and have
authority public from the house tax. Ayan. So, malinaw po dyan, sinasabi ko dyan na talagang wala siyang sinayang ano po, na magkakataon. At lahat ay talagang ipinakita po. O itinuro po sa kanila, no? Ipinakita, itinuro at kahit na sa church o sa publicly o sa house to house. So wala talaga sinayang na pagkakataon si Paul. Pastor, may tanong na ako. Anong Lea? Sige po. At sa atin ulit lahat, hindi ko tinatanong si Pastor. Sa atin lahat. Kasi sabi ni Kuya kanina, sabi niyo po kanina, ano ba, spiritual o physical? Literal po. Literal? Literal. Ngayon, ano yung parent dyan, Pastor? Saan nag-i-stand yung parent dyan? A parent paid spiritual children para maunawaan din eh. Maunawaan ng gusto niya. Ano yung represent ng parent dyan? Parent. Kasi a parent paid spiritual children. Tapos tanong niya kanina, Kung literal na. literal yan, oo. Parent At kasi. paano po nire-represent yan, Pastor? Para maunawaan din yung Ayan po. Dahil tayo nga po ay nag-aaral bilang church member. So bilang ako po ay tatay nyo, spiritual father, ang tawag sa akin. Opo. Kayo po yung mga spiritual baby. So kaya yun po, tayo ay nag-aaral para kayo po ay mapid kung paano po yung mga dapat na pagkain spiritual para tayo lumakas. Yung hindi yung feeding na pagkain kasi. Kasi sinabi niyo po yung ano eh, yung... Oh, yung kaya nga inulit ko yun para hindi ka malito. Okay, nag-gets ko na. Ulit po siya gagawin kanina. Akala ko, Para maunawaan kaya sabi natin. ko, pass, Oo. ano po yan? Kasi nagtanong ko kanina na umasa sa isipin parent eh. Oo. Na Literal. literal mo yun. Oh. Kaya ano yung nire-represent ng parent? Kunyari, yung pastor. Ngayon, pagka ikaw Church. naging elders of the church, considered ka parents. So, di ba? Pag ikaw yung spiritual yan. Oo. nag-nurture. Pastor, sige po. Pero lang pa siya naman ang elaborate talaga. Kasi sige. baka sabihin niya, pit, pagkain yun eh. Oo, yun. Sige. Yung pit, ibig sabihin yung word of God doon. Word of God. Hindi yung ano ginigilig ko. Sabi niya, tinitimbang Di ba? pa sinabi ko eh, di ba? Di ba pagka Friday, nagpe-preaching, gutom na po ba tayo? Ibig sabihin, gutom tayo ng spiritual na pagkain. Yun. Yan. Kaya sa pastor, kunyari, siya ang binisay, gagamitin ni Lord. Hinahanda niya yung pagkain ng mga anak, di ba? Pagkain ng spiritual. Yan po. At si Paul talaga napakasipag niya, wala sinasayang na panahon ng pagkakataon. Lahat, kahit saan siya mapunta, talagang tinuturuan niya, pinapakita niya kung ano yung tama. At tinuturo doon sa kanyang mga spiritual children para talaga sila ay lumakas, lumaki, lumago. At sa susunod, pag malaki na sila, siyempre gagamitin na din sila. Kagaya si Timothy, di ba? Nung lumago na siya, lumaki na, siya na iniwan sa pastor ng elder. Kasi wala pang mga pastor, elder lang eh. Yung tawag sa kanila. Kaya yung elder ay categorized as pastor eh. Yung time na yun. So yun po. Next. Ayan. So ito po ay isang uri ng strategy o pagpapakain sa spiritual children. Basa nga po. Pastor Roger. Okay, feed him by teaching the quiet time. Ito po, lahat po. Lahat. A definite place, a definite time, and a definite content. Then 6, 10, 11. Ayan. Pakitingin natin yung Daniel. Daniel 6, 10, 11. So, kapag kagaya po yung ginagawa natin sa UIC HGM, di ba? Na ibinalik natin po yung quiet time. Nung nasa Silimanya tayo, ginawa na po natin yan na nakikita ko na talagang
wala na silang time ngayon sa pagbabasa o pag-quiet time, kaya sabay-sabay na ulit tayo ngayon na kaya yun po yung isang pamamaraan para lalo na yung mga bago nating mga kapatiran, sila ay matuto. Pastor, ano ba ibig sabihin ng quiet time? Ayan, yun po yung magandang tanong din, ano? So napakaganda po yung tinanong ni makunawaan natin dahil. Pastor Flor, ano? Yung pong quiet time ay hindi yung pag nag-break ka, mamaya nakainanto ka, nakatulog ka na, ay quiet ka na, hindi po ganun. Literal na literal. So, ang quiet time ay kailangan mo po ng Bible. Kailangan mo po na para may record mo kung ano yung revelation ng Lord sa'yo. Kung ano yung sinabi ng Lord ng time na yun. Kasi, kagaya sa mga boyfriend, girlfriend natin, di ba? Pagka may sulat yan, talagang inaatago mo mabuti kung ano yung sinabi ng girlfriend mo. Diba? O yung boyfriend. Kaya, yun yung lahat ng mga sinabi naka-record, kaya meron tayong journal. Para dumating yung time, pwede natin basahin. Kailangan natin, siyempre, ballpen, para isulat kung ano yung mga bagong kabayagan ng Lord. So, sa quiet time ay dalawa yung magagawa natin yan. Una, siyempre, pag-pray mo, bibigyan ka ng verse. Yun po, mayroon kang Bible, mayroon kang ballpen para pag binasa mo yung ginagawa namin ngayon, pag binasa yung isang chapter, at doon sa isang verse na may nangusap sa iyo, Lord, parang tumaas yung balahibo mo, na parang nagandahan ka sa verse na yun. So yun na yung pangusap ni Lord sa'yo. Kaya doon sa sabihan natin, 25 verse, nung nandun ka na sa kalagitnaan, na-touch ka ng Lord, ito yung verse na ibig. Yun yung ilalagay mo doon sa journal. Tapos ano yung observation mo. At ano yung pag na-observe mo na kung ano yung sinasabi ng Lord, ano yung gusto ng Lord na i-apply mo sa verse na yun. At pagkatapos, yung binigay na application ng Lord, ay pag-pray mo na, Lord, tulungan mo kung magawa ko ito. So yun na yung kabuuan ng quiet time. Pero meron pa rin dyan sinasabi na kailangan, definite place, doon ka lagi mag-quiet time sa lugar na yun, sa kwarto mo, o definite time, kung gusto mo yung magang-maga, madaling araw, para pagbangon o paglakad mo, dala-dala mo yun. Pag sinabi kasing meditation o devotion, i-meditate mo yun, hindi lang parang binasa mo na book o binasa mo na comics, kundi talagang laging naglalaro sa isip mo, ano pa yung gusto sabihin ng Lord. Pwedeng 2 oras, 3 oras ka habang naglalakad, naisip mo pa yung verse na yun, kasi bakit natouch ako ng Lord? So yun po. Kaya ibig sabihin, mini-meditate mo, talagang magre-rema, magsisink sa buhay mo at may apply mo talaga. Tapos, eksakto kung ano yung mga naganapan, nakarelate doon sa binasa mo. Kaya maganda sa umaga sa madaling araw. Dahil paglakad mo, makikita mo yung application ng sinabi ng Lord sa'yo. Pastor, sa amin po mga yung sabihin natin hindi pa masyadong experience natin sa'yo. Bali, yung quiet time, pwede po ba yan yung kunwari, sa umaga, may nabasa kang scripture, medyo nagustuhan mo, kulang na yung oras ko, di ba? Tapos, habang nag-drive kang ganyan, minimeditate mong ganyan, pero nakaano ka pa rin. Kahit pa paano, medyo may pa. Yung parang, Continuous. Parang yung sa umaga, bago ka maligo, paggising mo, habang nagpapasalamat ka, habang nagpipray ka, parang pagbasa mo rin ng mabilisan lang kasi minsan yung Hindi kailangan tutok. Oo, yung kailangan ba na matapos mo kagad on that time. Kasi minsan yung katulad yung mga mobile ka. Medyo tayo na bitin ng oras ko hindi ko kagad tumano. So, kaya nga kuya, ang quiet time daw, meron kang definite place. Tapos may definite time ka. Depende ka ng oras, quiet time yun kay Lord. Tapos may definite content ka. Kung ano yung mga chapter na mabasahin. Kaya nga, iyan yung tinuturo ng pastor. Hanggang 6 to 10. So, kailangan talaga Oo, hindi yung nagdadrive may ka, oras quiet ka. time yun. Hindi quiet time yun. Kasi busy. Tsaka may distraction Busy ka sa world Yung mga distraction.
May makikita ka, nag-aaway. Dito may makikita At saka ka. pagka nag-quiet time ka, Mawawala yung huwag sa cellphone. Kasi sa cellphone pwede may magpapalala, wala na. Hindi quiet time. Tama. O kaya naman pagkakunan, yung magpipray na yung mga yung mga katutubo. Siyempre, may oras ka nun eh. O kaya during your break time, kumbaga sana may 1 hour, Ayun, pwede ka doon. pwede. Kasi Pwede, minsan pwede. pag gising na, Quiet time. Mas Lagi mo quiet. tatanungin, may Oo. definite days ba ako? May definite time ba ako? Yeah, Yun, tama. ganun lang. Tatanungin, gawin mong question yun. Mm. Pagka nag-fall ka doon, di... Siguro, pasok ka na doon sa quiet time. pagka mas Mas wala yung quiet time. pag na-control mo na, hindi bro, pagka ano mo na yung oras mo talaga na maaga kang gigising, kaya magkakaroon ka talaga ng ganyan na ano. Pero minsan, yung pagka minsan late ka na ng paggising mo Magmadali ka na, ba? no? Oo. Kaya ano mo na lang, during my break time. Yan ang parang pinaka-ano Break sa time, akin. usually break Kasi 1 hour yun eh. Kahit ano lang, ang maganda niyan, basahin mo yung isang chapter, pag nakita mo na yung verse, Kasi so parang pwede mo na galing yun doon sa trabaho mo. Yun, pwede. Yan, tama po yun. Yan po yung sinasabi ko na do hindi mo natapos nung anong yun, pagka may may free time ka na you think na you can be able to focus, saka mo ulit. Ang nakikita ko po kasi dito, kailangan meron kang ganitong atmosphere. Meron kang ganitong ang tawag nito, yung accommodating na Walang maka-distract. Yun. kasi nandun papasok si Holy Spirit sa iyo. Para makaroon ka Quiet time. ng Yeah. malakas na signal kay God. Tama sa kuya, quiet time, Yung avoid malakas na distraction. distraction. Maaga, kailangan mo gising ka. Tapos tama ko si Pastor dahil yung cellphone niya, di ba? Yun. Okay, may 6 pa doon. Ha? May 6 pa doon. Hindi, ang ano ko ngayon, yung sa government. Isa may Ano ko na, ano ko yun. Pagpapok na may nagkay-kembot doon, hindi mo. Oo. Maganda to ah. Hindi ko na tinitignan Hindi siya yun. quiet time. Graduate na ako yan. Pero ewan ko lang. Hindi, nakaka-distract talaga yun. Master ko. Ganun eh. Joke lang. Mahirap yan. Dito ito kasi yung pastor na quiet time sa atin, yung pag-interpret sa akin madaling araw. Hindi talaga. Ang time mo sa loob ng door, kaya nga may ballpen ka at saka papel eh. Kung ano yung papasok sa puso mo sa isip mo. Revelation naman ang tawag. Hindi journal ba yun? Yung sa Revelation. Bible. Pero yung ginagawa natin ngayon, Pastor, meron na tayong naka-schedule na Joshua, tapos Judge. Kaya sabay-sabay tayong pare-parehas yung kinakain natin. Yung recipe na kinakain natin. Kaya pagka doon ako kumuha ng message, lahat ay nakaka-relate dahil pare-parehas tayo nagbabasa. Parehas yung quiet time natin. Pwede po ba? Yun yung kagandahan nun. Maganda po ba siguro pagka i-post nyo lang na, oops, andito na po tayo sa chapter na. O meron na po, may naka-schedule. Oo, nakakabili na kung sa group ka. Parang di ako kasama yata nun eh. Hindi ako notify eh. Sa 12. Oo. Tingnan mo, may siya yan. Kasi nagtatanong ko ano kayo chapter na. Nasa ngayon, chapter 24 na eh. Wala ka pa sa isang group. Pero hindi kasi nag-ano sa akin, hindi ako na-update. P12, baka Sa alam ko sa ilan ko siya eh. Kuan, Alam ko sa- ilan ko si President yan eh. Sa... Amen. Ang kagandahan pa mo no, pag tayo nakikijoin, nakikisa, kasi ito yung binaba ng Lord eh, at nilalatag ko sa inyo, dapat nandun talaga yung unity. Na talagang gagawa tayo, hindi yung parang tayong kawali pagka pakinig dito, labas nun, hindi tayo nakikijoin. Kaya pala yung tiyahin ko, born again po yun eh, elementary pa lang ako dun sa may Grace Bible Church sa Gantahan. Kinikwento ko kasi di ba si Ogie nandito? Sabi mo, Nagpagawa ng bahay yun sa Kainta. Oo. Meron siyang prayer room. Tapos pag madaling araw pumunta siya doon. Kasama niya yun. Yun yung devotions, meron sa devotion. Kasi ano po eh, yung distraction po. Kasi may mga katulong niya sa villages at Darisal. Eh, yung katulong, gagalaw na yun. Hindi mo maiiwasan siguro pagka mag-i-instruct siya. Wala na yung concentration niya. Sinasarado yun. Yun, kaya nga po yun yung sinasabi ko, maraming Sinasarado siya. benepisyo doon sa pinapractice natin ngayon na devotion. Kasi Hindi pagka na- naging ugali na natin ito, naging ano na natin,
Practice na. Practice na natin, yun na lang yung ating gagawin. Madali lang. Consistent ka na. Tsaka yun nga, sinasabi ko, pagka sabay-sabay tayo nagbabasa, mamalaya natin buong Old Testament, tapos na natin basahin. Araw pa, Diba? nagigising yun, tumatayo talaga. Tapos yun, pag nag-message, dahil kung galing, pare-parehas yung binabasa Nasa natin, Australia na sila. na madali tayo makarelate. At araw-araw may revelation tayo. So marami siyang purpose. Isang pastor nandun siya sa garden eh. Kasi ito yung dining. Meron ditong sliding door na gano'n. Pag pumasok ka na, pwede na yung kaya sabi ko sa'yo kanina, nalilito na sa bahay ko, maganda meron ka talaga place of worship. Maganda yung ambience, refreshing. Mahirap sa amin kasi, pagbukas mo ng ano, nandun na yung kawit ba, oh, lalapit na sa'yo, pabaratisan ka na, patay. Ito na ba, kaya-kaya-taris na eh, no? Kasi baro mo na yan. Actually, pas ako meron ako sa ganyan eh. Kasi meron akong nag-aalala yun. Meron 1, 2, 3 sa advance. Pag meron kami yan, sabi ko, week 1. Meron kami asiran. Subukan mong asiran siya ng maingay. Hindi. Yun yung masukutan. Ang ginagawa ko, yung madaling araw ko masugot. Ang galing sumagot. Sa kailangan dapat mag-pray ka muna. Kaya ka pala natutulog pag uwi. Dahil bibigising ka naman din araw. Tapos sabi, kukunin yung kalsero, sabi mo, alas 5 pa lang, pupunta na ako ng Jollibee. Sabi ko, ikaw mag-isa ka na lang. Tulog pa ako. Kunin ko na yung kaldero na yun. Hindi pa sa mag-aaral ng hindi pa sa mag-aaral. Sabi ko, wag ng Jollibee, wag bubukas alas 7. Tapos sabi niya sa akin, hindi, alas 5, bukas na Jollibee. Amen. So, kuya, totoo mo yung quiet time niya. Ang quiet time niya sa Jollibee. Ay, hindi po, dito. Akala. Kasi dito mo ka na to, pagka yung oras ng mga Kasi madaling araw kaya yun. sila, yan dito. Pero pag bilang araw ko, ganda. Hindi, bakit nag-aaral kaya tanong kaya? Lalo, kasi pag-aaral ka Iba yung pag-aaral. Hindi, Benedicts yun, Benedicts. May nalalang ko. Kasi meron akong sabi sa isang theology class. Meron 1, 2, 3, advanced Benedicts. Pag pinasya mo siya, ng maingay, wala kang maintindihan. Baka ang ibig mo sabihin, yung time na gumising ka para mag-study, before you study, meron kang yung quiet time for God to communicate with pray mo God. lang dapat. Dagsal ka, nalangin ka na, nakuha mo na yung presensya niya. Napagawa talaga yun. Hindi ka din masagutan yun. Ang hirap na hirap na mga question eh. English pa. English pa. So ayan po, tuloy tayo. So yun nga po, naunawaan na natin yung quiet time, Quiet time. kung paano. Nakuha po natin Amen po. kung paano yung gagawin sa quiet time. PTC. So kailangan natin yung notebook, ball pen at saka Bible. Kasi doon tayo, pag cellphone, madidistract tayo. Madidistract. So Bible talaga. Kaya pag uwi natin ng Pilipinas, kung wala tayong Bible, bili tayo. Buti nga dito sa lahat ng mga hotel, yung mga Bible. Meron na? Meron? Ayan. Hindi, pumunta ka sa mga hotel, di ba may mga Bible, ay may mga Quran pala, yung Bible. Sa atin, sa yung... Sa Philippines meron. Sa Victoria Court, yun, may mga Bible. May Bible, doon. oh. May sabi ng hindi pa kasi ako nakapasok dyan eh. Meron po, meron. Victoria Court. Nung nagburakay kami, meron may-ari sa doon. La Campela. Yung may-ari daw, nung born again. So, sige, tuloy tayo. Bawal pa rin ba dito magdala? Hindi ah. Ha? Wala na. Bible? Lalo kung isa-isa lang, hindi yung papansinin. Personal mo ulit pero pero mo lang siya babaw pinagay. Yung lang dyan sa kano. Diba? Yung mga dito. Sige po, tuloy tayo. Personal mo lang. Ayan. So, yung kanina tinuruan natin, pinid natin yung ating spiritual babies Sermon notes. ng quiet time. Ngayon naman, ay kung paano tayo mag-take note. Preaching yan. So, pag-take note ng preaching. So yan, pwede ka, kailangan uniform daw po sabi. Should be of uniform size each week. Kasi ibig sabihin, kung mayroon na ka ng notebook, yun doon ka na Kung ano yung strategy mo sa pagsulat, dapat na yan, kagaya yan. Meron na siyang naka-breakdown yan. So, should be of uniform size each week. Name of the speaker, di ba? So, ayan. Date, sermon title, Bible passage, cross-reference. So, yun po yung... kung meron tayong na-invite na bagong kapatiran, dapat turuan po natin sila ng take note.
Kaya yun po nandiyan yung ano yung one-on-one. Diba? Sa pagka may bagong dala ka sa church, yun yung mga dapat ituro. Kung paano mag-pray, kung paano magbasa ng Bible, ito paano mag-take note sa sermon. Yan po. Ano yung quantas, yung cross-reference? Eh di Ano yan? yung mga Mga verses. ka-related doon sa sermon. Mga Related. verses na ginamit mo sa set. Oo. Ay, ibig sabihin talaga ano mo rin pala. Kasi dati yung kapatid ko, naisama ko rin sa gawain. First time. Sabi ng kapatid ko, kaya pala tumagal ka dito sa Saudi. Ito pala ang sikreto mo. Sabi ko, hindi naman, medyo ano. Tapos sabi niya, magkano rin ako. Lagi na rin